Come on, get your prayer partner, please. Let us knock up one another with prayer. Let us include the prayer of our service, the victory, covered by the blood of Jesus. Hallelujah. Bless your name, God. Hallelujah. Come on, let's pray, let's pray. Glory to you, Jesus. Glory to you, Jesus. We bless your name, God. Come on, let's pray, let's pray. Hallelujah, hallelujah. We bless your name, God, we bless your name. Oh, Shikarabahanda, Shikarabamante, Busokorabamanda, Yanda Sikarabamente. Oh, we bless your name, God. We bless your name, God. We bless your name, Jesus. We bless your name, Holy Spirit. Oh God. Glory to your name, God. Glory to your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, thank you for this wonderful evening, oh God, where your people gathered in this place, Lord God. God, we declare, let the wall of fire be in this Liwanag events, oh God, so that the foothold of the enemy cannot penetrate, oh God. We cast out, we rebuke in the name of Jesus. In the name of Jesus. Our Father, we lift up to you our kingdom service tonight, oh God. Be with us, oh God. From the opening prayer, God, down to the benediction in the name of Jesus. Our Father, we lift up to you our brethren, God. Anoint them, God. Anoint our presider, Sister Rose, oh God. God, in the name of Jesus, anoint our worship leader, God, Sister Tete, oh God. We declare there will be a breakthrough, oh God. The holy angels will join in our praise and worship. There will be a breakthrough, oh God. God will declare thick anointing, the thick cloud of glory, oh God. And God, in the name of Jesus, we prophesy, God, there will be a breakthrough, oh God, in the name of Jesus. Our Father, anoint the hands of our instrumentalists, oh God, in the life of Brother Aris, oh God. Anoint the hands of Brother Alan, oh God. God, in the name of Jesus, anoint the hands of Kuya Aiden. Anoint the hands of Kuya Carl. God, in the name of Jesus, anoint the hands of Kuya Prince, oh God. Even the hands of Kuya Aston, oh God, anoint them, oh God. God, anoint, release the angelic voice, God, of our backup singers, oh God. Even our tambourine dancers, oh God, anoint them. And even for your words, in the name of Jesus, anoint Brother Ray, oh God. We declare that your words will rema to the heart of your people, oh God. Bless each and every one, oh God. God, we declare you will send your fire in this place, oh God. And God, we declare victory upon victory in the name of Jesus. Pour out the anointing. Pour out the fresh anointing, oh God. Healing upon healing, oh God. And the great answered prayer in the name of Jesus.
Thank you, our Father, we bless your name. God is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom, brothers and sisters. Shalom. How are you po? Amen. How's your, yung nagdaang week po? Amen. By God's grace, no? It is Saturday once again. And I'm glad to see you all here. I'm glad also to see some new faces. No, I thank the Lord because we have a greatest blessing that we received tonight. Amen. And we are here to gather once again to praise our living God. Amen. Sino po dito ang na-bless sa buong isang linggo? Amen. Oh God, hallelujah. You know, I just want to share with you, no, andito na ba si Sister Nora? Wala pa? Wala pa. Okay. Okay, you know, di ba, sino po yung nakaano ng testimony ni Sister Nora? No, di ba, kasi talagang napaka-buti ng Panginoon. And, di ba, meron tayong mga news na, yun nga, meron na naman daw yung mga naririnig natin ng mga war na naman, no? But by God's grace, we are here tonight, no? Meron tayong pagkakataon na purihin ang Panginoon. Amen? Let us just surrender it into the Lord. You know, let us declare that we're gonna encounter God tonight. And I declare to each and every one of you, I declare provision, I declare healing, I declare blessing, and I declare guidance. No one will leave this place empty. Amen? Okay, let us all stand and let us greet one another because this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Lord has
Altogether, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Amen. I declare that I will use my words to bless people. I will speak favor and victory over my family, friends, and loved ones. Amen. I declare that I will walk in the blessing of Almighty God. I am filled with wisdom. I make right decisions. I have clear direction. Amen. I declare that the Spirit of the Sovereign Lord is on me. I am anointed through Christ. Amen. I declare whatever I put in my hands will prosper and succeed. I will be blessed in the city and blessed in the field. I will be blessed when I go in and when I go out. Amen. I declare God bless me with promotion, with success, and with an obedient heart. I am strong and I will not be discouraged, for God is with me. Amen. I declare I will lend and not borrow, and I will be above and not under. Amen. I declare that my God will supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. I declare that every negative word and every curse that has ever been spoken over me is broken in the name of Jesus. No words of the enemy will prosper against me. Amen. Almighty, holy, and heavenly God, this all I boldly decree and declare in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Good evening, church. Good evening po. We are glad that you are here. Kayo po ba? Are you glad that you are here? Amen. Ako, I am so glad to be here. So I always look forward that I can come kasi once a month lang. And it's really take every opportunity that you can attend worship service, because it gives you strength, really, when you are gathered with the brethren. Not just only you, but it's with the strength from your brethren. It helps you to walk in life. Amen? So we are all glad to be here. And Scripture tells us that God inhabits the praises of His people. So tonight po, there is an invitation for all of us. Come, now is the time to worship. So hindi po nagmamatter how your week went, or if you are carrying whatever weighing you tonight, so hindi po siya nagmamatter. Amen. So what matters most is that come as you are. Sabi nga, come as you are. Because you are serving a loving Father. So there is no judgment, so there is no persecution. So come tonight, so let us put aside every distraction and focus only to the one who deserves it all. So let us worship Him and say yes to His invitation. That come, now is the time to worship, and come as you are. Hallelujah! Praise the Lord! Oh, hallelujah! We thank you, God. We thank you for tonight, Lord. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your
healer, restorer, rewarder, and that to only a God like you, Jesus, we give our praise and we give our worship. Oh, hallelujah. Hallelujah. We give you praise, oh God. We give you. There is no one like you, Lord. There is no one like you. No other God like you. No other God. Hallelujah. And Lord, we are so amazed that the God who created the universe would choose to love, would choose to love us. That the creator of everything would choose to love us intimately. No other God, no other God. Jesus, it was our cross you bore, and it was our shame that you take, so we can live in freedom. Jesus, it was a cross that you bore. It was a cross that you took. And it was our shame that you took, Lord. For even until now, Lord, we can live with freedom. And to only a God like you, Lord, we bow. Your name is so worthy. Your name is so worthy. Jesus, there is no other name but Jesus. And tonight, Lord, we lift our voice. We lift our thanksgiving. We lift our worship, Lord, saying you are worthy, worthy. Hallelujah, hallelujah. You are so worthy, 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 worthy to be worshipped. Because we are still standing because of you, Jesus. And you are so worthy. Oh, hallelujah. Hey, hallelujah. Oh, we bless your name, Jesus. We bless your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Inhabit, Lord. Inhabit the praises of your people. Hallelujah. Hallelujah. It is you, Jesus, our banner. The name that we lift up. Hallelujah. The name that we lift up to every nation. It is your name, Jesus. It is your name. And you are so worthy. And you are so worthy. Oh, hallelujah. You are so worthy, Lord. Oh, praise you, Jesus. Shikadeyana lehande, murabana bae shikande. Hallelujah. Oh, praise you, God. It was my cross you bore, so
And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, yes, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name.
For you are so worthy. You are so worthy, Lord. You are so worthy. Hallelujah. Praise Jesus. Shabaya Rate. Pura Bali Bai Kanya Shuri. Tenaya na mahisi tu ni Mama Maya Kana Mama. Hallelujah. You are worthy, Lord. Worthy, worthy, Lord. You're worthy. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. And the church lift your voice. You deserve the praise. Yes, lift your voice, church. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus. Hallelujah. You deserve the praise. Sing it out, church. Worthy is your name. Hallelujah. Worthy is your name. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. You've got to shout praise. Hallelujah. You've got to shout praise. You've got to shout praise. You've got to shout praise. Make some noise for Jesus. Make some noise. Hallelujah. 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 We thank you, Jesus. Lord, we thank you. We thank you for your blessings tonight, God. Thank you, Lord, for gracing us with your presence tonight. We thank you, Lord, that even on the word that we will receive, Father, make it like a rhema in our hearts, Lord God, that we will be living it day by day, oh Lord God. We thank you, Lord, for a full packed blessings, Lord, that, Lord, when we come out from this room, we are not going out empty, Lord, but we are let our cup overflow tonight, oh Lord God. We thank you. We give you praise in the name of Jesus. Amen. Amen. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Amen? Ready na po ba kayo? Amen. So, bago po ako mag-umpisa, gusto ko lang po muna i-welcome yung aking pong classmate, si Ivan. Ivan? Tayo ka, Ivan. Ivan, tayo ka. Ay. Tayo ka. Ayan. Si Ivan po, classmate ko po yan ng high school. So, graduate po kami ng 1986. So, 40 years na po ngayon.
Ayan, ganun po kami kabata. So alam niyo po, yung bahay ko nila Ivan. Nainibago ko Ivan kasi hindi Ivan pangalan yun eh. Dumating lang ng Dubai, naging Ivan. Kasi Sullivan po kasi siya, Sullivan. Sa mga hindi nakakala, may kakapal din po yan. Si Sullivan naman, Sullivan. Okay, so si Ivan po, yung bahay po nila, paglabas po ng school, bahay na nila. So kami po, pag break time, sa kanila po may tumatambay. At alam niyo po, sa bahay nila, diyan po ako una natuto uminom ng alak. Anti-players. Ayan. May pagmamalaki ko lang po. Never po kami magkopyahan ng kahit magtropa kami. Eh, pareho kami wala sagot eh. Ako na magkopyahan. Yeah. Uli po ang Panginoon kasi dati magkasama ko sa inuman. Ngayon magkasama ko sumasama sa Panginoon. Amen. Amen? Ayan. Kasi, actually, second time niya na po dito. Kaya lang last time, maaga kami mo eh. Kasi tiga-sarge ko po siya eh. So, hindi na po siya na-welcome. At hindi niya rin po alam na tatayo po ko sa harap. Sabi ko, kakanta na ako. Amen. So, ang ating pong pag-aaral. Alam niyo po ba, pinaghandaan ko to? Nag-jogging po ako para hindi ako hingalin. Pero hinihingal pa rin ako. Kasi isang beses lang ako nag-jogging eh. Napakainip. Ang hirap magpalakas ng resistensya. Okay, ating po pag-aaralan sa gabi nito ay makikita mababasa po natin sa Timothy, 1 Timothy chapter 6, verse 12. Sabi po dyan, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Amen? Let us pray. Hallelujah. Lord, we thank you. We praise your name. Salamat po sa gabi nito. Salamat po sa pagkakataon na ibigay mo sa amin upang kami po ay magsama-sama magpuri, sumamba, at pagkulay-gulayin ng salita. Lord, we open our hearts, Panginoon. Salamat po sa mensahe mo na tatanggapin ng bawat isa, na magbibigay ng encouragement, Lord God, at magpatuloy para sa iyong gawain, para magpatuloy bilang mga anak mo, Panginoon. We thank you, Lord, we acknowledge your holy presence sa aming daligdaan. In Jesus' name we pray. Amen. Di ko ako, hiningal pa rin ako. Excuse me. Okay, bibiyok-biyok pa. Ito po ay sulat ni Pablo kay Timothy. Kung saan si Timoteo po, siya po ay kanyang spiritual son, anak ni Pablo sa pananampalataya. Ito si Timoteo. Kung saan si Timoteo naman po, siya po ay yung batang pastor sa Efeso. At sinulat po niya yan kay Timothy kasi nung panahon po na yun, napakarami po. Sa kabila po ng pagpupursige nilang magturo ng salita ng Panginoon, napakarami pong mga false teacher panahon na yan. So napakaraming kumukontra sa gospel, sa salita ng Diyos patungkol sa ating Panginoong Jesus. Maraming lumalabas na maling turo kung saan nagkakaroon ng confusion tuloy yung mga bagong mananampalataya. At bago ko lang lahat, saan po si Brother Aaron? Brad, paki-assist mo siya, no? Kawawa naman siya eh. Hindi niya naintindihan siya sabi ko. Si Brother Aluha. Sayang naman yung bihis niya, di ba? Hindi niya maintindihan yung message. Yan. Thank you, Brad.
Yan. Ayan. Kasalanan ko rin kasi, hindi kasi nag-aral mabuti. Dito rin natuto mag-English. Kasi po masyado akong gaya sa language natin. So, Brad, thank you, ha? Okay. So, sabi ni Pablo, fight the good fight of faith. Amen? So, sa buhay po natin, may labanan. Naniniwala ba kayo doon? Naranasan niyo ba yun? Amen. Sa buhay natin, may labanan. Araw-araw, may labanan sa buhay natin. Kasi po nasa battlefield po tayo. Kaya lagi may labanan. At wala pa po tayo sa langit. Pag narating na tayo ng langit, yan, wala na po labanan po. Pero dito, habang nandito po tayo sa lupa, araw-araw may labanan. Yun nga paggising mo sa umaga eh. May labanan na agad eh. Yung paglabas mo ng bahay, may labanan na agad. Yung pagpunta mo sa trabaho, pagsakay mo sa metro, matinding labanan. Di ba? Patibayan ng digdig. Di ba? Matinding labanan. Pagpasok mo sa trabaho, may labanan din. Lalo na pag nakita mo yung kasama mong tsamtsa. Alam niyo yung tsamtsa? Sip-sip. Di ba? May labanan na. So, kilala niyo po ba si Manny? Si Manny yung maraming subdivision? Oh. Di ba si Manny Pacquiao po? Si Manny Pacquiao, kung napapansin nyo, every time na may laban siya, at nagpo-promote siya ng laban, sinasabi niya lagi, umasa kayo na magkakaroon po ng magandang laban. Lagi niya sinasabi yun, di ba? At talaga naman nagbibigay ng magandang laban si Manny. Depende lang po sa kalaban niya. Last time, yung kalaban niya si Mayweather, di ba? Track and field pala ang laro ni Mayweather. So, takbo ng takbo, hindi naging maganda. Pero para kay Manny, gusto niya magbigay ng magandang laban para ma-enjoy ng mga fans, di ba? Pero, para ma-assure niya sa atin na magkaroon ng magandang laban, syempre nag-work hard siya. He worked hard, he trained hard. At hindi siya nagpapa-banjing. Hindi siya nagpapa-easy-easy. Although siya ay may hawak na ng magandang record, siya lang po sa boxer yung may 8 different belt. Siya lang po meron nun. Sa kasaysayan. So kahit ganun po ang record niya, hindi siya nagpapabaya. Patuloy pa rin siya nag-train, patuloy siya, matindi yung training niya. At kinikilala niya kung sino yung kalaban niya. Pinag-aaralan niya kung paano ang kilos ng kalaban niya, kung paano niya mapapatumba, kung paano niya matatalo yung kalaban niya. So tayo, sino ba ang kalaban natin? Pagising mo ba ang kaawal mo, kasawa mo? Ang kaaway mo ba yung kasama mo sa trabaho na masyadong pasikat? Ang kaaway mo ba yung leader mo sa church? Ang kaaway mo ba yung pastor mo? Dapat malaman po natin kung sino yung kaaway natin. Amen? Kasi, kagaya nga ni Manny, kinikilala niya kung ano ang kakayahan ng kalaban niya. So tayo, para po tayo magtagumpay, para magkaroon tayo ng good fight, the good fight of faith, kailangan makilala natin yung kalaban natin. Kaya sino ba ang kalaban natin? Yung bang biyenan mo? Sabi sa Ephesians 6:12, our fight is not against people on earth, but against the rulers and the authorities and the powers
of this world. Darkness against the spiritual powers of evil, the heavenly world. So matindi po pala yung kaaway natin. Yung kalaban natin. Hindi basta-basta. Yung rulers pa lang eh. Maliit pa tayo, kalaban na natin yan eh. Di ba? Hawak lagi ng teacher natin. Di ba? Sabi, hindi po tao ang kaaway natin, kundi spirit. At hindi basta-basta spirit. Matitindi. Rulers and authorities and the powers of this world. Darkness against the spiritual powers of heaven. The spiritual powers of evil in the heavenly world. So tayo po, kung may kaaway tayong tao, huwag po natin personalin. Kasi hindi po talaga yung kaaway natin. Marami pong mananampalataya na kapag may nakaaway, ang tagal patawarin. Alam mo bakit? Kasi pinipersonal. Pero hindi po talaga yan ang kaaway natin. Kasi kapag nagkaroon po tayo ng kasamaan ng loob, kaaway, alam ba sino yung unang natutuwa? Yung evil. Yung demonyo. Siya yung unang natutuwa kapag nag-aaway-away yung mga magkakapatid. Mananampalataya. Sasabihin ng kaaway, dati close yan sila eh. Dati magkasama pa prayer partner pa nga yung dalawang yun eh. Pero ngayon magkaaway sila. Kaya nga po sabi ng Panginoong Jesus, love your enemy. Kasi hindi naman talaga yun ang ating enemy. Hindi talaga sila ang kaaway natin. Dapat po natin maintindihan yan. Kaya nga po, dapat tayo po wala tayong kaaway. Wala. Hindi, kuya, sila yung maaway sa akin. Kaya inaaway ko rin sila. Diba? So hindi po. Dapat po maunawaan natin na ang kaaway natin ay espiritu. Ito po yung tinatawag na spiritual battle. Amen? So kaya nga po, wag na po natin, kung meron po kayong kagalit, kung meron po kayong katampuhan, magpatawaran na po kayo. Humingi na kayo ng tawad. O patawarin mo na siya. Kasi kapag may galit ka, di ba? Ang saya-saya na nila, tapos ikaw galit ka pa rin. Di ba? Nag-enjoy na sila, pero ikaw, sama pa rin ng loob mo. Ayoko sumama sa mga yan. Galit ako yan eh. Di ba? Nasasayang yung panahon. Nasasayang, natutuwa yung kaaway sa ginagawa mo kung gano'n. So dapat kilalanin natin kung sino talaga yung kaaway natin. Ngayon, kung yan ang kaaway natin, paano natin sila maglalabanan? Paano tayo magkaroon ng good fight of faith? Kung yan ang kalaban natin. Huwag tayo mag-alala kasi nag-provide din ng Panginoon paano gagawin natin. Sabi sa verse 14 ng Ephesians 12, sabi, stand firm. Then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness, face, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the sword of God. Pero bago yan, meron pa isang verse. Verse 13. Ayan. Pero po muna sabi, bago po yun, dapat ito muna.
Sabi niya, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Suotin daw po natin yung armor of God, which is yung binasa po natin kanina. So, ito po yung armor of God. Yung sinabi natin kanina, binasa natin. Ito po yung picture niya. Tignan natin kung ano yung picture. Yan. Medyo mamukha ko, no? Suplado ko. Diba? So, saan ko ba nabili ko? Paano ba natin makukuha ko? Paano natin makukuha yung helmet of salvation, yung breastplate of righteousness, shield of faith, belt of truth, sword of spirit, gospel of peace? Alam niyo po, nung tanggapin po natin ang Panginoong Jesus, full package na po yan. Nasa atin na po yan. Ngayon, yung armor of God, para po siyang ATM, para siyang card. Kailangan lang i-activate. Di ba yung ATM card natin, kung hindi natin i-activate, hindi po natin magagamit. Credit card, debit card, di ba? So, ganyan din po ang armor of God. Para mapagtagumpayan natin yung mga kaaway natin, which is the Spirit, kailangan din, magsuot din po tayo ng armor of God. At, kung gusto niyo pong bumili niyan, mamaya po naka-online po ako. Pero gaya nga po na sinabi ko, full package na po ang Panginoon. I-activate na lang po natin yan. Ano ba yung helmet of salvation? Sabi dito, put on the helmet of salvation by believing that Jesus Christ died for your sin and rose again. Amen? Alam na natin yun. Yung breastplate of righteousness is being honest, good, humble, and fair to others. Is means standing up for other people. So yan po yung mga dapat natin suotin. Kasi labanan ng Espiritu, dapat Espiritu din po ng panangga, ng armor God, ang dapat po natin gamitin. Kung itatanong po natin, bakit po si David, di naman nagsuot ng ganyan? Si David po kasi literal po yun. Sabi niya, hindi ko kaya suotin niya kasi napakaliit, bata pa ako. Hindi niya kayang magano, hindi niya kayang umakbang, hindi niya kayang maglakad. Kaya ang ginawa niya lang ay yung sling. Amen? Kung tayo po, bilang mananampalataya, hindi mo natin dapat gayahin si David. Hindi, Brad, kaya ko na yan kahit hindi ko suotin yan. So marami pong nakapahamak na mananampalataya dahil sa paniniwala, dahil sa pagtitiwala sa sarili niya. Na kaya ko to. Ay, dyan na yung tukso. Sabi niya, hindi, kaya ko to. Diba, nandyan na yung kasalanan. Ayaw mo pang umalis. Kasi sabi mo, hindi, kaya ko to. Diba? Pero dahil sa hindi mo talaga kaya, dahil hindi basta-basta yung kalaban natin, so hindi tayo dapat manahan sa sarili nating lakas. Dapat manahan tayo sa armor of God. Dapat lagi natin sinusuot yan. Tuwing umaga, manalangin tayo, suotin natin ang baluti ng Panginoon. Amen? Be ready. Kung paano si Manny Pacquiao kahit na malakas na siya, kahit na champion na siya, nag-ready pa rin siya para sa laban. So tayo po, kahit gaano katagal na po tayo mananampalataya. Ako, 6 months na ako mananampalataya. 6 months, 40 years. Pero kailangan pa rin natin paghandaan ng kaaway. Kasi ang kaaway, hindi po siya natutulog. Gising po siya 24 oras. Para siyang balita.
So wag po nating hayaan na ang kaaway ay maka-penetrate sa atin. Makakita ng butas para tayo ay pabaksakin. Sabi nga ni Pablo, fight the good fight of faith. Amen? Dapat kailangan lagi tayo naka-full battle gear. Alam niyo po, ang faith, para po yung love life. Love life, dapat ipinaglalaban. Amen? Kung mahal mo talaga ang isang tao, dapat ipaglaban mo. Diba? Kahit na harangan ka ng sibat, sabi nga, diba? Kahit na harangan ka ng sibat, dapat ipaglaban mo yung mahal mo. Amen? Kasi nagmamahalan kayo eh. Hindi mo siya dapat basta-basta pakawalan, hindi mo siya dapat basta-basta bitawan. Ipaglaban mo yung mahal mo. Kahit nabigyan ka ng isang maletang pera, ang gano. Sabi nga po ni Keanu Reeves, kilala si Keanu Reeves? Sabi po ni Keanu Reeves, sabi niya, if you are a lover, you need to be a fighter. Because if you don't fight for your love, what kind of love do you have? Amen? Ganun din po sa buhay natin, bilang mananampalataya. Anong klase pananampalataya tayo na meron tayo kung hindi na ako natin paglalaban? Kung dali-dali natin isuko. Diba? Kung konting problema lang, baksak na yung pananampalataya. If you love God, you will fight for your faith for God. Amen? Just like Keanu Reeves. Kapag mo kami isang araw dyan. Alam niyo po, ito pa isa. Ang faith po, parang babae yan. Bakit? Kasi ang babae, dapat hindi po yan sinusukupan. Kahit anong lakas ng toy, ay anong ano, na kahit moody ang mga babae, dapat po hindi po natin yung sinusukuan. Dapat ipinaglalaban din po natin ng mga babae. Amen? Meron na po akong napanood na isang pelikula. Naghiwalay sila. After so many years, nagkita sila ulit. Ang sabi ng babae, na nakipag-break, nung nag-break sila, nung nagkita sila ulit, ang sabi ng babae, bakit nung umalis ako, hindi mo ako pinigilan? Bakit nung umalis ako, hindi mo ako hinabol? Di ba? Kaya mga babae, dapat hindi po natin yung hindi tayo sumusuko sa mga babae. Hindi natin sinusukuan kahit malakas ang ano nila. Di ba? Di ba? Naghihintay lang pala yung babae na tawagin siya, pigilan siya. Kasi nilalaya siya. Aalis siya. Hindi mo naman pinigilan, natuwa ka ba? Pero dapat po, yun nga, parang babae na hindi dapat sinusukuan. Kagaya ng faith. Huwag po natin sukuan ng faith. How can we fight a good fight of faith? Kung yung faith natin sa Panginoon, napakadali natin bitawan. At ang faith po, para po yung kasal. Anong sabi sa kasal? Sabi sa kasal? For better or for worse? Basahin natin. Sorry. 1, 2, 3, go. Better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part.
Okay, you may kiss the bride. Di ba? Kung ano yung sumpaan ng mag-asawa, dapat gawin ang sumpaan natin sa Panginoon. For better or for worse. Kaso minsan, for better lang tayo eh. Pag worse, wala na eh. Diba? Ayaw na natin. Till death do us part. Minsan, nagutom ka lang ng konti. Nagreklamo ka na sa Panginoon. Alam mo, mamamatay ka na sa gutom eh. May nabalitaan ba kayo mananampalataya na matay sa gutom? Wala pa, di ba? Kasi ang Panginoon, He will provide. He is our great provider. He is our Jehovah Jireh. Amen. Nakakaangot tayo ng gutom, pero hindi niya tayo pinapatay ng gutom. Hindi niya inahayaan na mamatay ng gutom o isang mananampalataya. Amen? Ang totoo nga yun eh, mas lalo na hinahayaan na tayo lagi busog eh. Lalo na dito sa Prolix, di ba? Amen. Amen? Attend kayo ng IP. Paglabas mo ng kwarto ng bahay nila, Pastor, 1 kilo na kadagdag sa sarili. Patimbang 1 kilo na kadagdag. Sa anumang hamon ng buhay, huwag po tayong bibitaw sa ating pananampalataya. Fight a good fight of faith. If we love God, we will fight a good fight of faith. At sabi nga po sa Romans 1:17, sabi nito, For indeed the righteousness of God is revealed from faith for faith, and it is written, the righteous shall live by faith. Pakisabi nga po sa katabi mo, righteous ka. Ano? Righteous. Righteous ka. Righteous. Naniniwala ba kayo that we are righteous? Matuwid tayo tayo. Minsan hindi. Pero alam niyo po ba ang totoo? Wala po talagang righteous. Wala pong matuwid kahit isa. Pero, sabi sa Romans, dahil tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay ginawang righteous ng Panginoon. Amen. Sa pamamagitan po ng habag niya, naging righteous po tayo sa harapan niya. Amen? So, huwag kang mahiya. Hindi ako righteous. Minsan lang ako righteous. Pagkaharap ko naging pastor ko, righteous ako eh. Hindi po. Noong tinanggap natin ang Panginoon, bilang Diyos sa sarili ng pagligtas, itinuring na tayong matuwid ng Diyos. Amen. Kaya lang, yung pagiging matuwid natin, dapat ituwid natin, huwag natin iliko. Huwag natin balikin. Ginawa ka na ng righteous ng Panginoon eh. It's a privilege. Diba? Wala nga kasing righteous kahit sino. Wala. Dahil lang sa habag ng Diyos at tinanggap natin ang Panginoon bilang sarili tagapagligtas. Kaya itinuring tayong matuwid ng ating Panginoon. Amen? Amen. At, sabi ko rito sa kasunod nung fight, the good fight of faith. Sabi niya, lay hold on eternal life, to which you were also called. Panghawakan lang po natin mabuti ang eternal life o yung buhay na walang hanggan. Tinawag po tayo, tayong lahat ng narito na tumanggap sa Panginoon. Tinawag niya po tayo para sa buhay na walang hanggan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Pagkatapos po ng lahat ng paghihirap natin dito sa lupa,
Eternal life yung sasalubong sa atin. So, ibig sabihin, lahat ng paghihirap natin dito, naranasan natin dito, temporary lang po yan. Wala pong, totoo po yung kasabihan, na wala pong forever dito sa lupa. Wala pong forever, wala. 5 ever meron. Pero forever, wala. Wala pong forever. Lahat po lilipas. Amen? Lahat po kukupas. Lahat tayo mawawala. Amen? Sino gusto umaba ang buhay? Alam niyo po, malungkot yun. Kasi patay na kami lahat, buhay pa. Ha? Wala na yung mga kabatch mo. Ikaw na lang yung buhay. Lord, kunin na rin po ako. Yun nga po ang dahilan kung bakit po ang ating Panginoon nagpunta dito sa lupa. Para, bakit siya tinapos sa krus? Diba? Para to save us. Magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Kasi nasira yung relasyon ng tao sa Diyos. Pero because of Jesus Christ, nagkaroon po ng resurrection, reconciliation. Na-restore yung relationship ng tao sa Diyos. At, ang panghuli, yung eternal life. Yung buhay na walang hanggan. Pero, yun nga po, dapat panghawakan natin. Di ba kung minsan, di ba, bakit wala ka pa rin boyfriend hanggang ngayon? Kasi ini-interview yung boyfriend ko dati. Sabi niya, babalikan niya ako. Pinanghahawakan ko yun. Yun yung pinanghahawakan ko. Bakit hanggang ngayon hindi ko pa umalis sa trabaho mo? Kasi sabi ng boss ko, ipopromote niya ako. Pinanghahawakan ko yun. Di ba may mga bagay na pinanghahawakan tayo? Kung kaya may mga bagay na nananatili ka doon. Di ba? Doon din po ang pananampalataya. Yung buhay na walang hanggang, panghawakan po natin. Na, kasi kung bibitaw po tayo, makakalimutan po natin yung buhay na walang hanggang. Alalahanin po natin na sabi ko, ayan. Kasi po, kung ang Panginoon, napakaganda ng plano niya sa atin. Iba naman, kabalik na lang po ng plano ng kaaway. Ang sabi po sa John 10:10, "The thief comes only to steal and kill and destroy." Pero ang Panginoon, sabi niya, "I came that they may have life and have it abundantly." Amen. Ang kaaway, gusto niya nakawin lahat. Kung anong meron ng binigay ang Panginoon sa iyo. Gusto niya nakawin yung salvation mo. Gusto niya nakawin yung relationship natin sa Diyos. Gusto niya nakawin yung eternal life na pinangako ng Diyos. Kaya gusto niyang nakaw, gusto niyang patayin yung pananampalataya mo, patayin yung pag-asa mo, yung pangarap mo, at sirain ang buhay mo. Kabaliktaran sa kung ano ang gusto ng Panginoon para sa atin. At once na tayo po'y bumitaw sa pinangahawakan natin ng buhay na walang hanggan, napakalaki po ng mangyayaring pagkakaiba. Magiging miserable po ang buhay natin. Kung hindi po natin pangahawakan yung pinangako ng Panginoon sa atin, ng buhay na walang hanggan. Kung mababaliwala yun, hawak natin yung buhay na walang hanggan, pinanghahawakan natin, pero dahil may mga problema dumating sa iyo, dahil may mga mabigat na suliranin ka sa buhay, napitawan mo na, nagkaroon ka ng focus dito, na nakalimutan mo na yung buhay na walang hanggan. Tuwan-tuwa ko ang kaaway sa pag nangyari yun.
Sabi po sa... Ay, sige mo rin. Ayan naman itong mga ako. Ayan. Sabi po sa 2 Corinthians 4:18, you don't focus on the things that can be seen, but on the things that can't be seen. The things that can be seen is don't last, but the things that can't be seen are eternal. So lahat daw po ng nakikita natin, sabi ko nga, is temporary lang. Lahat ng bagay na meron ka dito, or wala ka, lahat ng bagay na masaya ka o malungkot ka, lahat ng po yan, temporary lang. Sabi nga po, the eternal is far more important than temporal. So huwag po tayo mag-focus sa temporary na bagay. Kasi yung iba, mananampalataya nga, pero focus na focus magpayaman. Hindi man magpayaman, pero subsob na subsob sa bagay na temporary. Diba? Iba, inubos yung kayamanan para magpaganda. Buti na sa foreign, hindi na kailangan yun. Amen? Tanggap nyo na kasi, di ba? Tanggap na natin kung ano yung bigay sa atin ng Panginoon. Amen? At nakakatawa po yun kasi, di ba, kapag meron kang sinet-up, tapos may nakailam, pinakailam mo yung setup mo. Di ba, nakakalungkot? Ganun din po ang Panginoon. Kung ano yung binigay sa'yo, yan na yan. Amen. Amen. Huwag mo nang pakialaman. Amen. Ang dami kong nakitang nagpaganda pumangit. Hindi po, sa totoo lang. Lahat po ng mga nagpapaganda, nagiging kamukha ni Michael Jackson. Si Michael Jackson yung itsura niya nung bago siya mamatay, di ba? Di ba? Mukhang na, di ba? Ganun po yung nakikita ko sa mga nagpaparetoke. Gusto niyo yun? Buti na lang wala tayong pera, no? May balak din pala. Yun po. The spiritual is far more important than material. Amen. Amen? Dapat po makontento tayo kung anong meron tayo. Amen. Hindi po masamang mangarap na magandang buhay, magkaroon ng ganito, ng ganyan. Pero, dapat po natin unawaan na mas may importante na dapat magpayaman tayo sa langit. Amen. Di ba? Kesa dito sa lupa. Kaya ako, kontento na ako sa sweldo eh. Kasi, sa trabaho namin, ang requirements with pleasing personality, talo na ako, di ba? Yan, tandaan po natin. Eternal pa is far more important than temporal. Amen. Importante po yung pang-eternal. Importante po na panghawakan natin yung buhay na walang hanggan. Kasi walang hanggan po talaga yun eh. Diba? Halimbawa po, nasa isang lugar ka na meron kang kailangan iligtas. Sa isang kamay mo may hawak kang isang maletang pera. Uso-uso yung maleta ngayon, di ba? Isang maletang pera. Na kailangan mong mamili kung anong ililigtas mo. Isang maletang pera o yung asawa mo. Hawak kung kailangan, isa lang yung bibitawan mo. Sino ang bibitawan mo? Yung asawa mo. Di ba? Minsan ganun po ang offer ng mundo. I-offer nga. Anong gusto mo? Itong milyon? O yung pananampalataya mo? Di ba?
Itong milyon o itong asawa mo? O, bitawan mo. Bitawan mo yung asawa. Di ba? Minsan ganun po. Binibigyan tayo ng option ng kaaway. Pagkakataon mo na to eh. Saka na itong gawain. Saka ka na mag-focus for eternal life. Dito ka muna, nandito ka sa lupa eh. Dito ka muna sa lupa. Pero hindi po yun yung tinuturo ng Bible eh. Ang tinuturo ng Bible, sabi nga di ba, huwag tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Amen? At, panghuli po, sabi niya, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. So, tayo po nung tinanggap natin ang Panginoon, yung unang araw na tinanggap natin ang Panginoon, hindi po ma-explain yung pakiramdam. Amen? At, nung tinanggap natin siya, talagang on fire tayo. Parang mga youth! On fire! Di ba? Di ba ganyan-ganyan tayo noon? Gusto natin talaga on fire tayo. Gusto natin maglingkod sa Panginoon. Gusto natin lagi tayo kasama sa gawain. Gusto natin share ng Word of God. Talagang excited tayo. Tapos minsan, biglang mawawala yung fire. Pero ang youth! On fire! Oo, di ba? Dapat ganyan tayo. Minsan, nadadapa tayo. Pero, dapat tumayo rin tayo. Di ba? May nakita na ba kayong nadapa? Nadapa siya, tapos permanente na siyang humapang na lang siya habang buhay. Nakita ba kayong gano'n? Di ba? Alam niyo, kung minsan, ganun po yung nananabataya eh. Nung nadapa, imbis na tumayo, humapang. Di mas lalong nahirapan, di ba? So kung tayo po nadapa, tayo po tayo. At alalahanin natin yung first love natin. Hindi yung kapitbahay mo na first love mo. Yung first love natin mo, kailan natin tinanggap ang Panginoon? Kailan yung time na napakainit natin sa Panginoon? Dapat hanggang matapos ang buhay natin, ganun pa rin tayo kainit sa buhay. Amen? Yan. Fight the good fight of faith. Ito last. Ito na dito tayo magtatapos. Sabi, for the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from that evil one. Amen. So kaya po, wag po tayong matakot kasi kasama po natin ang Panginoon. Yung binasa natin kanina, di ba? Sino yung kalaban natin? Evil. At sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. But the Lord is faithful. Tapat po ang ating Panginoon. At hindi niya po tayo pababayaan. Hindi po natin laban lang po. Laban po ito ng Panginoon. Kailangan lang po natin ipaglaban yung pananampalataya natin. Huwag natin hayaang agad-agad ibigay o agad-agad isuko. Ipaglaban natin. Have the fight, the good fight of faith. Amen? Amen tayo lahat. Let's pray. Hallelujah. Lord, we thank you. We praise your name, O God. Salamat po, Diyos, sa laban ng buhay namin, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, na hindi po kami nagkita sa laban. Dahil pinangako po, O Diyos, na you will not leave us, Lord God, nor forsake us, Panginoon. And salamat po, Panginoon, na sa kabila ng mga laban sa buhay, Panginoon, nananatili po kami nakatayo. Dahil pinapalakas mo kami. Dahil tinutulungan po kami. Lord God, hayaan mo lang, O God, na araw-araw sunutin po namin yung shield of faith.
Lord God, yung armor of God, Panginoon. Upang mapagtagumpayan namin, O Diyos, ang kalaban. Na magkaroon kami ng good fight of faith, Panginoon. Na hindi namin basta-basta bibitawan yung pananampalataya namin sa iyo. Hindi namin basta-basta isusuko ang pananampalataya namin sa iyo. Dahil hawak po namin, pinangahawakan po namin yung buhay na walang hanggan. Na nang pagkatapos ng lahat ng ito, Lord God, yung eternal life po naghihintay sa amin. Dahil pinangako mo po yun sa amin. So marami po salamat, O Diyos. Hayaan mo nga po na patuloy kami lumakad sa kalooban mo. Hayaan mo nga po, Lord God, na sa bawat labanan, Lord God, nakatawag po kami sa katagumpayan, Panginoon. Dahil kasama ka namin. And thank you, Lord. We honor you. We bring back all the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.